Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. Oh, sabi ko na nga ba eh. Ha? Tinabang ako. Kala ko, sinusuka na ng Pilipino to sa Australia. O, eto nga siya oh. Mahal ko kayo, kaya po ako nandito dahil Nakatindig lang siya sa upuan. Oo. Walang stage siya. Oo. Duterte! I hope you can vote for me in the future. You need to register for overseas absentee voting in the Philippine Embassy. Yes? Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madaya. Oh, yan. Umpisa na naman. Yun din na, iisa lang script niyan eh. Do, pag nag-umpisa, mga kababayan, borag di si Ambrakatu, Bardayaw, Tibabadu, Bababdu. Oh, taragis na. Ano ba yan? May ano ba yan? Salama ka ba yung pang-umpisa na yan? Mga makakawarabatu. Umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga Mag-reaction lang ako dito. Oh, kaya hindi ko tatapusin ito. Mahaba ho itong walang kasaysay-saysay na speech na ito. Salamat dahil baka sa sobrang excitement natin, makalimutan ko po ang mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil Umpisa pa lang, kagaguhan na agad. Diyos ka ng Diyos. Ikaw nga magiging presidente ng impyerno, sabi mo. Tapos ngayon, Diyos ka na naman ng Diyos. Maawa naman na kayo sa paggamit sa Panginoon Diyos. Mga halimaw kayo. Diyos kayo ng Diyos. Di kayo kinikilabutan. niya ang araw na ito para sa ating lahat. Napakaganda ng panahon, walang ulan, pero yes ma'am, napakalamig. Opo. So sana humuba rin yung jacket ko ma'am, pero sinabihan ako na mag-uniform daw ako habang nagsispeech. At alam nyo, marami kahapon sa buong mundo ang hindi na binigyan ng isa pang araw ng Diyos. Pero tayong lahat, O tayo. Malakas ka talaga kay Taning eh. No? Kalahin mo, boy ka pa. Marami raw hindi na binigyan ng pagkataon ng Diyos na magising. O tayo na pagsasabi nito. No? Talagang tama yung sasabi, may sayad to eh. Tuloy. ay nagising ngayong umagang ito, bumangon at nagtipon-tipon dito sa Parliament Gardens para sa ating bayan. Maraming salamat sa Diyos. Pangalawang pagpapasalamat ko ay ang pagpapasalamat ko sa mga organizers at volunteers ng ating programa ngayong hapon na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil tinulungan nila kami na Hindi ko tatapusin to. No? Hanggang doon lang ako sa pagmamalaki niya na yung tatay niya manyak. No? At pinagsabihan niya yung may mga abogado pala yung tatay niya na magaganda raw babae. Mga tagabang Power Ranger. Oo. Sabihan niya na mag-ingat kayo sa aking ama. Hanggang doon lang ho tayo mga friend. kumuha ng permit, makipag-coordinate sa Australian government at mabuo yung mga gamit na kailangan natin ngayong hapon na ito para sa ating pagtitipon. Pangatlong pagpapasalamat ko po ay para sa Australian Police dahil tinulungan nila tayo. Pero masarap sa tenga ko boses nito maski na magiging presidente ito ng impyerno. Iba ka lahat ni? Na maging maayos at maging mapayapa ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Palakpakan natin sila. Salamat sa inyo.
Nakauto na yung mga pulis sa Australia. Ang pang-apat po na pagpapasalamat ko ay sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President dahil sa kanila ang pagod, walang tulog, pawis at hirap para makipag-usap sa ating local Filipino community dito sa Australia para sa ating Ibig mo kasabihin, wala nang natira ro sa Office of the Vice President, sa opisina mo doon sa Pilipinas. At nandiyan na kayo lahat. Ha? programa ngayong hapon na ito. At ang panglima po ay ang pagpapasalamat ko sa aking mga fellow speakers. Narinig ninyo sila kanina at nandito din ang ating vlogger na si Maharlika mula sa United States at yung mga iba pang kasama namin kanina para magbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat. Mga kababayan, una po, pagpapasalamat sa patuloy ninyo na pagdarasal para sa kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong dasal araw-araw. Hindi lang dito sa Australia, sa buong mundo at lalong-lalo na sa Pilipinas. Napakarami po nang nagdadasal na Hoy, baka hindi mo lang pagsasabi mo, tignan mo yung survey. Ha? Maraming nagdadasal na wag sana makalaya yung tatay mo. Pinagtatangan yung mga tao, pero ang dami kasing tanga mga pre. No? siya ay maibalik na sa Davao City at sa Pilipinas. Ang pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin. Papasalamat ako sa suporta ninyo, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa boto ninyo para sa akin noong halalan noong 2022 at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang Kahit marami ang ninanakaw mo, nagtitiwala pa rin sila sa'yo. Ganun ba yan? Tag-inag buhay. Ba yan? sorry. Tapusin ko muna yung pagpapasalamat ko, mga sagutin ko na. Kahit sa mga atake at pagpapahirap sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ay nandyan pa rin kayong lahat para suportahan ang aming mga programa, ang aming mga Puta na, inaatake pa raw yung tanggapan ng pangalan. Puta, pag sasabihin nito, palagay mo sa mga tao, tanga? Ipapaliwanag ka lang kung nasa napunta yung 612 million, paano mo nilusta yung 125. Tapos sabi mo, inaatake ka. Ang puta, parang. Uy, yung Martires, mga pre, yung ombudsman, gumalaw na. Oo. Pero kaduda-duda yung galaw. Tuloy mo nga, Sara. proyekto at ang aming opisina. Kasama na ang aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula po sa pamilya namin. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Hindi lahat Ay, ina mga salita yan. Mga panindig balahibo. Puta, sa kaya hinuhugot nito, no? binibigyan ng pagkakataon na tulad ng binigay ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa akin man. At yun ay utang namin sa inyong lahat. Maraming salamat. Kaya nga, ipaliwanag mo muna yung mga nawawalang kwarta. Tsaka yung mga bank account niyo, itihaya nyo kung paano. Ay, nako. Salamat po mga kababayan. Ma'am. Putang ina, daming zombie talaga, no? Hanggang ibang bansa, ayan, no? Kala ko ba, sa daig lang meron yan, no? Sa Australia rin, meron din, no? Daughter, putang ina.
Grabe pera nito. Para mapagalaw mo ng ganito tao, mga friend. Tuloy. Ma'am, balikan kita sa budol, ma'am, ha? I-acknowledge lang po natin muna ang mga iba't ibang lugar. Mga tiga iba't ibang lugar na pumunta dito sa Melbourne ngayong araw na ito para tumalo sa ating programa. Una ay yung mga tiga Melbourne. Pangalawa, yung mga tiga Sydney. Pangatlo, yung mga tiga Brisbane. Mga tiga Adelaide. No, yan ba sinasabi ninyo na sinusuka ng Australia ito? Yan. Yes! Sabi ng mga zombie niya. Oh, tangina. Adelaide. Mga tiga Darwin. And mga tiga Perth. Okay, tulungan niyo ako kung meron. Canberra. Sorry ma'am, Canberra. Hawaii. Sa Hawaii? Yes. From UK. Meron? Yes. Ay, sir. Dito muna tayo sa Australia at sa iba nila. Yes. Meron pa akong hindi nabanggit sa Australia? Tasmania. Ang mga tagapagpangalaga ng Tasmanian Devil. Brisbane, nasabi ko na po. Queensland. New Zealand. Okay. Brisbane is in Queensland. New Zealand. Okay? Punta tayo sa Pilipinas. Sino ang tiga Region 1? Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur? Saan? Ang mga tiga Cagayan Valley, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Isabela? Mga tiga walang representative ng secure, kailangan natin sila. Alam niyo na kung bakit? Mabuti nang nandoon sila sa Pilipinas. Mas marami yung aswang doon kaysa aswang. Nandoon yung mga aswang. Okay. Cebu! Bohol! Leyte! And Samar. Palawan? Romblon, may namita akong Romblon. Ay. Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga... Maniwala kay Chende, 1 oras kalahati ho ito. Oh. Pino-forward ko na ho eh. Oh. del Sur, Zamboanga Sibuga. Lahat ng Zamboanga. Farm. Cotabato, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao. Misamis, Oriental, Occidental, Cagayan de Oro. Nakakalabing 1 minuto na ho siya, sa ganun lang. Oh, sigaw naman sigaw yung mga tanga, wala naman siya. Nakita nito. Bukidnon. Okay. Agusan del Norte, Agusan del Sur. Parang nagro-roll call lang si Teacher Sara, eh, no? Di ba? Putang ina. Surigao del Norte, Surigao del Sur. Taro regional lang na iwan. Kaya pala bias kayo eh. I love Davao. Pero sigurado may masasabi si Atty. Claire dito sa pinagagagawa niya itong daldal nito sa dito sa Australia. Davao del Sur? Kayo ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang mga representative. Kayo naman. Dahil sa inyo, magulo ang House of Representatives. Yung Tacloban daw, sila raw ang dahilan kaya magulo yung dahil nandun yata si Martin Romualdez eh, di ba?
Bakit daw ba ako nandito? Yun ang tanong nila lagi. Unang-una, wala po ako dito for the interim release. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil sa ating bayan. Dahil ang dami-dami nating, dagang kitang mulo, dami-dami nating reklamo, ang dami-dami nating gustong makita sa ating bayan, pero hindi na Gusto nang makita ng bayan, saan mo dinala yung pera? Kung ano-ano pagdadadal mo dyan. May nakikitama nito. nakikita yon. Gabi, meron kaming small meeting consultation. Dahil napakahalaga sa amin ang mga input, advice ng Filipino communities abroad. Bakit ba? Dahil kayo yung nakatira, nakatrabaho sa iba't ibang bansa. And therefore, you have seen the best. Teacher yata ito eh, no? Ganito mag-speech yung teacher ko eh. Therefore, tayo na ka, Sarah, ano ka? Of the world and the best practices of governments around the world. And what is our dream? What is our vision? To get that and do it for our country. Diba? Visit ka. Eh, puro China nga kayo, tangin na kayo. Ba yan, Panginoon? Pero daming tanga, oh. Tingnan mo, oh. Diyos ko. Ang pagsasabi nito, no? Atty. Claire, ano masasabi mo rito sa hype nito? Halimaw. Because kaming mga nandoon na hindi pa nakatira o hindi man lang nakatrabaho sa ibang bansa, hindi kami ang may monopolya ng kaalaman. Nandun sa napakalaking global community of Filipinos ang kaalaman kung ano ba ang pwede nating dalhin at gawin para sa ating bayan. Kaya po tayo nandito dahil din po sa bayan, para sa ating bayan. But before that, Tangin na ka. Yung Pilipinas, nandito sa Pilipinas, ito bayan mo, nandiyan ka kung pigna. O, tangin na talaga ito. Baliw. Tama sabi ni Lorna Capulan, attorney. Baliw ito. I would like to talk about former President Rodrigo Duterte and his Yan ang mga pre. Dito, magkaka-interest kayo rito. Oo. Kung ano raw ang lagay ng kanyang tatay, ha? influence in my life. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya, mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa Kala ko, jakol kaya pumayat. kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Simula nang siya ay pinanganak. Simula sa ng nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa Putang ina. Diyos ko. Pagtiis-tiis ko malapit na ho tayong matapos. Ano yung tatay niya dito kung gaano kamanyak eh. tawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Yes. Nagmamalaki pa nung ungas eh. Tulay. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit.
nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng pagmamayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-pareho Kabit. Dahil sila lahat ay pare-parehong kabit. Hindi nga pinakasalan di ba? Tangin ng buhay to. Yan lang ang sinasabi nito rito. Okay na yan. girlfriend lang. Kabit lang. In English mo. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, huwag na po kayong mag-asawa ulit. Diyos ko. Di ba? Asan ako? Kamusta na siya? Ayun. Wala na. Asan ako? Ay, nasaan na siya? Uy, ayun. Wala na talaga. Hirapan siya. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig doon sa kanyang kwarto. At pangatlo, yung pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung tradisyonal na Pilipino na luto. Naiintindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Sana pinapasok mo yung isang chipay niya nag-aabang sa labas. Tsak, magugustuhan niya yun. Uy, balitang-balita, ang ganda raw nung private nurse, Nakinunan yung private parts ni Digong, Oo. Tawa ko ng tawa kanina, nakalimutan ko yung vlogger na yun. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tigahig, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oo. Hindi daw sila. Kawawa naman, sabi naman ng mga tanga. Pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang Kala ko buha sila para bigyan tatay mo ng babae. meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am, isa din yon yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero may just say, ma'am. Pwede naman Mariam palad na lang yung tatay mo Kaya lang yung tatay mo gusto talaga yung may taga-kalug di ba? Tanginang yan, ano ba yan? No? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Magaganda raw yung lawyers ng tatay niya. Ito na sasabihin itong gagon to. Yung isa is a Singaporean Spanish. Pucha, maganda. Singaporean na may halong Spanish pa. Matindi talaga to si Digong. Mga lawyers daw niya yun. Tuloy mo, baliw. Korean Spanish siya. Yung isa is Dutch. Dutch? Ang galing Dutch. No? At araw-araw yun, bumibisita sa kanya. Sa detention. So every morning meron siyang lawyers conference at masaya ako dahil yun na nga ang problema ko, sir. Makaligawan ba? Yung mga zombie, no? Kaya sabi na ni Sarah kung gaano kamanyak yung tatay niya, no? Hindi daw inaalala niya, baka daw ligawan yung mga lawyers ng tatay niya, no? Sabi na ng mga tanga. Matinik pa naman yun si PRD. Puta, ano mo ang tingin mo sa tatay mo, Sarah? Alden Richard? Utangin na. 80 anyos na yun, titigasan pa ba yun? Tangin na yung buhay to. Sobra bilib sa tatay nito sa kumuha ng babae ba? Sa dami ng kwarta, siyempre madaling kumuha ng babae, tatatanga ka talaga. Tuloy. So, baka Pero sinabihan na namin sila. Winarningan ko.
Ma'am, sabi ko, huwag talaga kayong magpadala sa pambobola niyan ha. May just say na mga ang Pilipino na lalaki, mambobola talaga yan sa kaya. Kaya, Mga pinagsabihan daw niya yung mga lawyers, ha, huwag yung padala sa pambobola niya si Alden Richard. sinabihan ko na yung mga abogado, sir, kasi nakita ko na yung maganda maganda talaga. Sabi ko, huwag kayong magpadala sa mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang bataan. Pero pag nasa kanila na ang bataan, ma'am, anong nangyayari? Pumupunta sa Palawan. Pumupunta sa Siargao. Pumupunta sa Siargao. Tama na yan. Haba ho yan, yun. Naka 20 minutos pa lang, isang oras kalahati ho yan. O, tayo na, magkukulab pa tayo. Ayun lang ho yung speech niya dyan. Wala akong kakwenta-kwenta. Oo. Wala akong ayun lang, pinaliwanag niya yung tatay niya, manyak. Oo. Pinagmalaki niya dyan sa dahig. Oo. Ayun na, yung tatay niya, payat na. Wala. Yung mga susunod doon, mas wala na kwenta. Yun lang ako na, naka-interest ako rito. Alay mo. Sa edad ng tatay niya, 80 na higit na. Pinagsabihan pa niya yung mga abogadang babae na huwag kayong magpapabola dyan sa tatay ko. Puta rin. So, sakit sa ulo. Ito yung mga vlog nila Atty. Enzo De Lima, binisto ang masamang balak ni Martires. Grabe. Ito namang vlog ni Vlogcaster. Yung House hinimok ang Anti-Money Laundering Council para imbestigahan at i-freeze sa mga asset pera nito mga Duterte. Dapat gano'n naman talaga, di ba mga friend? Kagaya si Kibuloy, na-freeze, di ba? Ba't di pwede i-freeze ito? Di ba? Yun lang yun eh. Kaya talaga kung minsan ang bigato talaga nitong sindikato na to. Itong Davao Mafia. Na sinasabi, napakabigato talaga mga friend. Ayun, ombudsman, kanya pa yun. Maraming sasabi talaga itong paggalaw ni Martires, puta na. Dating mabagal, biglang ngayon aba? Bukas talakayin natin to, malapit na magkukulab pa po tayo, no. Yan lang yan, sa Australia, akala natin walang tanga ron na medyo against daw kung ano-ano, yan din pala. Diba? Marami pa rin palang gunggong doon. Anyway, organizer daw, di baka gumana na naman ang pecha, di ba? Hindi ako naniniwala dyan sa totoo lang. Sa ibang bansa, maraming ganyan tanga. Kumikita ho sila dyan para maging abnormal. Na hindi nila alam ang nangyayari. Kung anong uring mga nilalang itong sinisigaw nila. Hindi ako naniniwala doon. Mag-collab na po tayo mga pres. Dito sa Pilipinas, pwede na ang tag natin, marami ho rito talagang kapit sa patalim. Pero hanggang abroad, marami pa rin pala, no? May iba naniniwala kayo sa mga nasa ibang bansa na yan na maggagaganyan yan para lang isigaw yung proteksyonan yung isang magiging presidente ng impyerno at isang gustong mapunta sa impyerno. Di ba mga friend? Takin mo, nag-iimbestiga yung Senado. Ba? Ombudsman, tuloy ang investigasyon sa reklamong inihain laban kay Sara Duterte. Puta. Ay, naku. Bukas ito talakay natin, mga friend. O Kalatni, baka kilala mo to? Kilala mo ba yan? Girlfriend mo yata yan, Kalatni. Ha? Mag-collab na po tayo. Michelle, Edwin, Mike, friend, first daw siya. Noel Tenko,
Pakapala lang talaga ng mukha. Yan kung natatandaan natin, may hiniyang Australian ata si Digong nung panahon niya. O, diba? Noel Tenco, kakahiya ang nangyayari sa kanila. Ano naman kaya fake news na alibay nila Karoke? Hindi yan mauubos. Conchita Castillejo, shout out ha. Nakakaya sila ang kapal ng mga apo. Srelita Hiro, shout out. Good evening po sir, watching from Japan. Jerry De La Rosa, shout out. Joselito Mabait, shout out. Federico Mandak. Sabi niya, wala na talagang pakialam sa pamumuno bilang VP ng Pilipinas itong si Sara. Kasi alam niyang milyon-milyon pa rin ang mga zombie ang umahanga sa kanya. At itong si Amy Duterte talagang hostage ni Sara. Sunod-sunuran, parang asong ulul. Kung saan hatake ni Sara, sunod siya. Wala na ding respeto sa sarili niya. Kayong mga bumoto kay Amy, para na din kayong mga zombie, sunod-sunuran lang. Totoo. Ay, nako. Kaya talaga si PBBM, nako. Pag hindi mo natapos ito, ay, kawawa ka. Yolanda Reyes, oh. Sa lahat ng nakita kong Vice President, ito ang apura sa pasyal. Oh, di ba? Dahil pera pera ng bayan ba naman? Yolanda Reyes, oh. Benhor Abalos, di rin nila nakita, magaling din ho. Hindi ko yung binoto. Kasi, yan si Benhor, natatandaan ko nung na-appoint yan na bilang DILG, pinatawag ni Duterte yan. Sa Davao, pumunta. Personal pumunta rin pinatawag. Oh. Nung kabago-bagong kaka-appoint niya bilang DILG, punta siya. Gaano katindi. Pwede naman tawagan si Lepo. Joey Quijano, Karox, dapat sa Mars sila mag-rally. Totoo. Joey Quijano ulit Kaya walang respeto ang ibang lahi sa Pinoy. Gawa ng mga ungas na yan. Totoo. Pinoy abroad, Anggo and Amy tandem, mangyayari yan pag si Sara nadali at hindi nakalusot, impeachment o sa kaso. Kailangan nilang ibalik ang North and South tandem para hindi halatang minaniobra. At kukuha sila ng pambiyak ng boto sa oposisyon. Maaring si Isko ulit o si Soto. Galing ni Pinoy abroad. Malu Mejos, shout out. Itong si Sara na ito, ang pinaka-worst na naging president, vice president. Naniniwala ako sa inyo, Malu. Hindi lang yan, pati tatay niyan. Pinaka-worst ng pamilya na yan. Elizabeth Iscaro. Dini sa Rox, ano ba ito si Sara na ito? Vice-presidente yan ng ating bansa, pero ang ginagawa nito, pagala-gala pa, kapal nito. At kasama pa ang mga babali ng Amy at pati yung si Robin, impeachment judges. Yan dalawa na yan. Anong klaseng mga judge? Yan. Sila na ang abogado at bahay pa sa judges. Kakaiba ang kakapal ng mga muka. Ay, wala na talaga. Makakapala na talaga ng mukha ito nangyayari na ito. Totoo. Erlinda Aquino. Tama ka kuya. Bakit ang gobyerno natin walang magawa sa fake news nila Pusit at Babalina? Di ba? FPJ, shout out. Huwag nang umasa sa Marcos. Iisa kaliskis nila. Marcos binaon sa utang, Pinas. Ganon din si Duterte, kriminal at magnanakaw. Dinadakila ng marami. Ito si FPJ. Wilfredo Contreras, shout out. Dahil sa sobra nating demokrasya, walang pangil ang mga batas natin dyan. Anyway, after ng hearing sa Congress tungkol sa fake news, peddler vloggers, I believe gagawa na sila ng mas effective na batas tungkol dyan. Sana nga, Wilfredo. Kalat ni Baya, shout out Linda Aquino ulit Kuya, dati kahit hindi ako makamarcos, ang tingin ko kay Babalina matalino. Pero nang madikit siya sa Kipusit, naging bobo na din ang naging lukaret. Lebrado Ludovico. Blessed Saturday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe, NLT. Kayong dalawang kakarmahin din kayo. Joke yan ulit Kay BBM,
FL Speaker Martin, kumilos na kayo bago mahuli ang lahat. Pag nagkataon, mata nyo lang ang walang latay. Itaga mo sa ulo ni Bato. Sinabi mo pa, Joe. Sabi ko na, kaya bibiruin siya ng mga putang ng mga yan. Corbin Peña, gandang gabi mga ka-warriors. Sobrang kapal talaga ng mukha ng mga Duterte. Dapat wag nang payagan niyang magkalat na sa ibang bansa. Wag nang pakialaman. Administrasyon ni BBM, nakalipas na sila. Nakalipas na sila Compi Pants. Sawa na sila sa Compi Pants, ganun ba? Erlinda Aquino ulit, oh. Kuya, kaya naging number 1 si Kimo kasi idol mo siya. At baka binoto mo pa siya, joke lang. Naku, Erlinda ka. Si Erap nga, di ko binoto, yung pang-hype na yan. Donato the Diva, shout out. Mundo Cheng, oh. Itong si Sarang baliw, maski manawagan ka pa sa buong mundo at mag-rally, wala ka nang magagawa at lalo mo lang binibigyan ng kahihiyan ng ating bansa at ganun din ang kahayupan ng tatay mong si Digong sa kahayupang ginawa niya sa sarili niyang bayan. Yun nga. Hindi, pare mundo, pinagmamalaki lang yung tatay niya kung gaano kamanyak doon sa Australia. PJ ulit, oh. Dapat sa impyerno itapon ang kampo ng demonyo at yung mga tao gusto rin sa impyerno. Totoo. Mundo ulit, oh. Hoy, Sara, maya ka naman. Wala ka nang ginawa sa bayan bilang bising pangulo ng bansa. Puro lang bang kahihiyan at sumasahod ng walang ginagawa. Maawa ka naman sa taong bayan na nagbabayad ng tax sa siyang pinasahod ninyong mga nasa gobyerno kasama yung mga tuta mo sa Senado. Totoo yan. Kasama pa niya yung mga doon, sinasabi niya, pinapasalamatan niya, yung mga empleyado niya sa Office of the Vice President daw. Mundo ulit, pre. Huwag ka nang magtaka pa kung bakit nanalo ang mga tuta ni Digong dahil hanggang naririyan si Garcia, nariyan pa rin ang mga bulok na senador na pipi, bulag at bingi sa mga bayaran. Ha? PJ ulit, oh. Ang taong matino at makadiyos alam ang mabuti at masama, pero kung estupido, sasama sila sa impyerno, di ba? Magsama-sama daw sila doon, sabi ng tatay Digong nyo. At si Sara, buhay buitre, presidente ng impyerno. Yun ang gusto nila, eh. Mundo Cheng ulit. Pagka nakalusot pa si Sara sa dami ng mga kaso niya sa bansa at nakaupo pa bilang Pangulo, mabuti pang palitan ng Pilipinas ng ibang pangalan dahil sa kahihiyan. Tanginang yan. Tama ka dyan, pare Mundo. Mundo ulit, oh, pre. Wala sa butante yan, kaya nanalo yung mga tuta ni Digong yan. Dahil kay Garcia, wala nang iba. Ayaw man ng bayan, gusto ni Digong na magagawa ni Juan de la Cruz. Naantok na naman ako, mga boss. Odelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rose. At mga kabosing, ingat po and God bless us all po. God bless, Odelia. Mundo ulit, oh. Nung panahon ni Digong, hawak niya ang mga senador. Pero ngayon, mga senador ang may hawak, si Bongbong. Hawak si Bongbong. Anong nangyari? Ha? Bong, panggulo ka nga. Hawak ka naman ni Sara. Pangulo ka nga, hawak ka naman ni Sara at mga senador tulad ni Cheese. Ay, ganun nga yata. Itong ombudsman na to, wala bang magawa? Ay, naku, gumalaw na tayo, mga friend. Wala mangyayari dyan. Mundo Cheng ulit, oh. Mukhang ang bandera hanggang finish line ay hawak ng mga Duterte. Banderang tapos. Ha, pre? BBM left behind. Ay, karerista rin talaga rin to, eh. Mundo Cheng, oh. 2028, patok na si Lok Espiritu sa Senado. At sa ikauunlad ng bayan, patayin si Garcia. Yun lang, isama na rin yung mga tanga at bobo nating kababayan. Ay, mundo. Mundo ulit, oh. Sige lang, Sara, maglibot ka sa buong mundo. Ipaglandakan mo ang kahihiyan ng tatay mo sa kahayupang ginawa niya sa bayan. Tutal, lahi naman kayo ng mga walang kahihiyan. Isama mo pati ang mga tuta ninyo at mga tangang supporter ninyo. Chupista Bunaaw, shout out, ha.
40 minutes na pala tayo, mga pre. Gandang gabi po, kuya, at sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Di sila gahaman sa kapangyarihan. I'm AJ, oh. Karox, suggest ko kay Sara, mag-rally sa Tehran, Iran. Dapat doon mag-rally, no? Oy, Nugid, shout out, pre. Ay, pwede daw silang mag-rally sa Congo, Africa. Dapat doon din, di ba? Pre-JC Off nandito. Wag naman sa Africa, kawawa naman mga tao doon. Mas okay yung North Korea o kaya sa Iran sila mag-rally. Mas bagay pa. Totoo. Nilo Fernandez, shout out. Nag-withdraw yan. Dahilan lang ang rally. Pwede. 3JC Off. Baka nga, pambayad sa 16 na abogado niya. Saka pangsuhol naman sa mga tao niya sa ombudsman. No? Diba? Ted, oh. Sabi ni Ted, nakaw na nga ang kaso sa impeachment ni Sara. Patuloy pa rin sa harap-harapang pagnanakaw sa pamamagitan ng walang habas na paggastos ng pera ng bayan sa kanyang mga pansariling lakad sa iba't ibang bansa para lamang mag-rally na bring digong home. Dapat na itong wakasan ni BBM, buwisit, panay pasarap sa buhay sa pera ng bayan. Ewan ko ba dyan? BBM, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Mimiss ko na talaga si Amy. Sabi ni Friend Shervin. Impong ba siyang Team Tedeli po, bumabalanda ng may ngiti sa Jose Rox. At bumabati sa buong Team Rocky Warriors the Great. So, sa usapang babuyan si Rox, malamang si Rox, malapit-lapit na pong malitsyon sa nagbabagang uling ang reyna ng kadiliman kasama ng kanyang mga tulisang buhaya. Ang buhay po, Sir Rox, ay talagang sadya na weather lang. Huwag po palaging assuming na si Satanas palaging on top of the world. Ano po? Yun nga. Karma is real at talaga pong asintado ang tamaan, Sir Rox. Malapit na pong magwakas ang maliligayang araw ng mga balahurang timawa, Sir Rox. Kahit pa po saang bansa siya dumayo at mag-rally, mga bugok at inutil na lang po, Sir Rox, ang malupit na may malupit na sayad ang maniniwalang si Madam Sapak di pa baliw. Totoo yan, Tia Dedica. At lubos na pong humiwalay ang tulirong utak sa kanyang maitim na inaanay na pong bungo. Kaya masasabi ko lang po sa iyo, Madam Inday Sayad, bawas-bawasan mo ang mga pagdadrama mo at pagpapanggap na ikaw aping-api at ikaw ang kawawa at nabudol na buwisit ka. Ang dapat mong gawin, umpisahan mo na ang magdasal at taimtim kay Lord dahil ang malupit pong tadhana ay di na po nagbibiro. Dapat ka na pong kalusin at dapat mo nang pagbayaran lahat ng kaitiman ng budhi mo sa taong bayan. Hindi nga pumapayag si Martires, friend Shervin, ha? Nakialam na si Martires, friend Shervin ka, ha? Bukas yan tatapikin natin, oo. Matatahimik at magkakaroon lang ng katinuan ng Pilipinas kung ang mga katulad ninyong halimaw maitatapon lahat sa dagat-dagatang apoy. Mga pinutukan kayo ng talaga nalintik, mga bisit, mga leche, kinam. Mainit na naman ang ulo. Tia Deli. Ted ulit, si Martires, dapat din itong imbestigahan sa pananabutay sa impeachment ni Sara. Kaya daw pala gusto ni Martires na imbestigahan ng mga kaso ni Sara sa impeachment, balak daw ni Martires na i-apply ang no probable cause sa article ng impeachment pagkatapos ni Sarang sagutin sa loob ng 10 araw ang summon. Nang sa ganon, magamit din ng dahilan ng mga bobong senador na ma-acquit si Sara sa impeachment. Yan nga ang mga balita, Ted, Yan nga sana i-content ko, pero mas gusto ko itong tanga na ito, Pag nangyari ito, lalabas na anong linis ng baboy. Hindi na pwedeng kasuhan. President pa ang mga baboy sa 2028. Mga baboy talaga itong mga advisit. Papayag ba? Talaga ba papayag na taong bayan na putangin na makabalik yan? Anak ng putangin na naman kayo.
Yung mga siraulo ba kayo? Ramon Valencia. Bossing, sabi ni Sarah Kim, tambalustay piatos cheese flavor, ipusit ay pinuputitikad lang daw siya. Pero ang ang kinuhang abogado para ilihis ang kaso at iligtas siya ay 16 plus may standard pa backup sa ang daming pera. Ramon ulit Bossing, sayang lang ang mga nanalo at hindi nanalo sila Atty. Lucas Espiritu, Madam Heidi Mendoza at next election, mahaban ulit sila. Malabo siguro. Pero malamang. Ramon Valencia ulit. Bossing, kumusta lang sa lahat ng mga Roy Warriors at sa pamilya mo. God bless us all. God bless Ramon Valencia. Ted, magkakaroon daw ng patimpalak si BBM sa susunod na taon. Pakapalan ng muka. Ang mga kalahok daw ay sina Sara, Amy, Bato, Bongo, Martires, Garcia, Quimo, Escudero, Romualdez at iba pa. Sino kaya mananalo sa mga tarantadong ito? Ay nako, Ted. It's a tie. Tabla-tabla yan. Rapi Monteverde, shoutout. Nasisira tuloy ang image sa Pilipinas sa buong mundo dahil sa kagagawan ng mga unggoy na tanga, mga nagrarally. Diba? Totoo yan. Makise, shoutout. Yes, nakakaya naman na pinagtabuyan sila. Anyway, blessed Sunday morning, Sir Rox. God bless you always. God bless, Makise. Ay, ako. Elizabeth Iscare. Dagdag comment ko po kay Sara na ito. Abusado talaga ito. Nagtatrabaho siya para sa sarili niyang interes at sa kanyang tatay na namamatay tao. Ang kakapal ng mukha nito. At ito namang mga aliporis niyang mga siraulo na wala namang pinagsisigawan kundi kinidnap daw ang kanyang tatay. At puro kasiraan ng ating gobyerno. Ay, nako. Nakakahiya sa buong mundo. Totoo yan, Elizabeth. Palay ko hanggang Mars, nakakahiya na tayo. Makisi ulit. Good morning, Sir Rox. Ang aga ko nagising ngayong Sunday at nakinig agad ako sa vlog mo. Habang nagbabasa ka ng mga comment, tawa ako ng tawa. Super nakakatawa at nakakaaliw po, Sir Rox. Maraming salamat po sa pagkulab mo sa amin, Sir Rox. Have a blessed Sunday po ulit. Salamat, Makisi. Sarap niyo kasing kakulab Oo. Tsaka dito sa atin nga, wala nang bobo rito Laura Angeles, shout out. Matino ang gobyerno sa Australia. Hindi sila nagrally. Busy as trabaho mga tao. Mali ka yan, Laura. Tingnan mo, maraming tanga ron, Kaya nga kinontent ko Arnold pa si Diego. Sir Rox, sa tingin ko, konti lang ang bobotante. Kahit itanong natin sa Comelec. Alam nila yan Tutay. Di said, Sir Rox, bakit kasi nag-i-eleksyon pa? Comelec din naman ang nasusunod. Garcia, may tanong sa si Dasid. Si Diced, Shelly J. Sir, shout out, Wala na talaga kasing kapal ng balat ng mga buhaya ang mukha ng mga yan. Wala nang kahihiyan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit sila na ang mali, sila pa ang matatapang. Mga salo talaga. Sinabi pa, Shelly. 3J show po. Aba, ang Sara naging jet setter. Panay ang biyahe. Sino ang gumagastos? Natural siya. Mayaman Panay ang rally ni Sara sa ibang bansa. Sabi ko na nga, kahit pa magsisirko pa siya dyan, galugarin man niya ang buong mundo, hindi mo makakauwi si Tatay Digong unless ma-acquit siya sa kaso. Kahit pa si BBM, walang kapangyarihang pauwiin sa Pinas si Digong. Ay, nanggugulo lang talaga ang mga babaeng ito. Totoo yan. Wilfredo Contreras, Mga kababayan natin sa Australia ang nagre-request na huwag tanggapin sa Australia yung mga human rights by advocate. Although nandun si Sara at Amy, masakit din yun. Sa halip, i-welcome sila, ini-request silang itaboy. Nakakahiya. Kaso nga, hindi na itaboy, Wilfredo. Di ba yung content ko, di ba? 3J po. Wala naman mga hiya-hiya mga yan. Kapal mooks is understatement. Talagang kakapal ng mukha-mukha. Bong Tupa, shout out. Mga tanga-tanga talaga, didishit. Nakakahiya ang pagkakalat ng Pilipino sa ibang bansa. Totoo.
Mary Lebron, shout out. No skip, no, good morning, Sir Rox. No skipping ads. Blessed Sunday to all. Blessed Sunday, Mary Lebron. Mary Lebron ulit, oh. Sana, pagbawalan ng Australian government ang rally nila. Wala na. Pinapabantayan pa nga sa polis, eh. Punta na. Yan. Simon Judge, shout out. Mga law-abiding citizen sila sa nasa Australia, kaya ganyan. Eh, tignan mo, iba naman na nangyari. Di ba? Lisa Cruz, shout out. Nangangampanya na yan. Sinisiguro na nila yan. O, di ba? Lisa Cruz ulit, oh. Ang kapal ng mga muka, puro ganyan, hindi muna magsipagtrabaho kasi ayaw talaga nilang mawala sa pwesto. Eh, ganun nga sila, eh. 3J Shop ulit, oh. Ha? Sir Rox, may napanood ako kay Harry Roque, di interview ni Maharlika, then nag-collapse, parang totoo naman. Hindi naman AI. Kung arte lang ito, eh, si Harry Roque pala, eh, sumusuko na rin sa laban. Di na kinaya ang stress ng kanyang ginagawang kalokohan sa Quadcom. Dapat nga yan, mga matay na yung mga waka ng ano yun. Malu Pabian, shout out na ka. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Wala tayong nakikitang kwalifikasyon to be a president. Mas nakakatakot palalo tayong magkagulo kasing gulo ng isip niya. Tapos pinipilit pa nilang pagtakpan katiwalayan ni Sara. Sobrang abusado siya. Tapos baka kapag naupo yan, di na umalis sa pwesto. God bless us po tayo mga warriors. God bless Marlo Castro. Jose Viva, shout out. Sir, sa totoo lang, simula nang pumasok itong pamilya na sa dating presidenteng dito sa national politics, dito nag-umpisa itong mga kaguluhan ito na kagagawa ng dating presidente. Nagpapatunay lamang na tapos na ang kanilang termino, ay patuloy pa rin ang kanilang paninira at pababain ang kasalukuyang nating presidente. Ganyan sila kaganid. Sinabi pa, Jose. Alberto Olaer, shout out. Karoke, balita ako, ang mga Australian daw, mga prisoner daw sila sa United Kingdom. Karoke, magkano ba ang salary ng Vice President kundi Vice President? Hindi kasama ang magkano Korean magkano Korean Karoke. Bernadette Herrera, shout out. Marami silang pera pambayad sa mga followers na kawa ang Pilipinas. Magpamilyang yan ang makabalik. Totoo yan, ha? Ay, mission accomplished mga boss. Shout out my friend, Pastor Jun Lagon. Jan Dimango, shout out, ha? Ay, Brother Elias Ischo. Long time no talk, ha? Pag may time ka, tawag ka, usap tayo. Marami na nangyayari. Ha? Hanggang bukas po muli mga friend. Alas 7:30 po ng gabi dito. Ay, nako. Ewan kung anong mangyayari rito sa impeachment na to. Kung ako tatanungin nyo, lahat ho ng pagdidelay gagawin dyan. Kasi mabubuksan ho talaga yung baho, eh. Hindi ho papayag talaga magkaroon ng trial itong sa Senado. Good night. God bless. Dasal po tayo. Huwag tayong bibitaw kay Lord.